Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito pong inyong lingkod, si Father Pep Bakay po, ang inyong among sa Himpapawid. And of course, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating pang-apat at Thursday episode ng ating bagong programa ng Commission on Catechesis, ang Kwentuhang Katoliko. Of course, we are proud to be Catholics. At sabi nga natin, we are affirming dito sa ating programa na tayo mga Katoliko, sagrado pero hindi sarado. Yan, no? Tayo po'y sagrado dahil of course pinili tayo ng Panginoon, baling tayo sa Kanya, and at the same time we are also called, no, na talagang magpakabanal tayo, at ito'y tawag lahat sa atin, no. And of course the one very effective way na talagang magiging banal po tayo ay ito nga, alamin natin ang mga turo ng Panginoon, at hindi lang alamin kung hindi intindihin, isa puso at isa buhay. Kaya nga po magkwentuhan tayo sa ere para lalo po nating maintindihan at makita ang napakaganda at napakayaman nating pananampalataya bilang mga Katoliko. Sister Son, bumati ka muna sa ating mga nanananghalian. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po, Sister Zon Kayanan. Yan, we are Catholics. Napakagandang salita po at napakagandang marinig natin ang mga ganong salita. No po. Of course, sabi nga niya mo, 4th day na ngayon. Welcome po kayong mga nakikinig na hindi nagsasawa sa boses namin kahit na 2 beses nyo kaming naririnig. Yan, parang ano yan parang pagkain yan, Sister Son. Wow. Kayo ba'y nagsasawa na? Puro Gigi. Alam mo yung Gigi? Okay, sa office natin mong nakabukas ang internet. At alam ko naman nanonood si Ruth yan, Brother no? Sunny. Yan, si Ruth talagang, no? Parating nakatutok sa atin. Oo nga. Pero isang beses gusto ko siyang nandito. Oo nga At i-grill natin. Natatawan yan si Ruth. No? Oo nga. Yan. Habang kumakain sila, nakatutok sa internet. Yan. At of course, dahan-dahan ang pagkain dyan. Sa lahat ng mga kumakain ngayon, nagla-lunch, no? Sana po'y mabusog kayo. At of course, hindi lang sa pangangatawan, kung hindi, lalong-lalo na sa inyong pakikinig ngayon, ay bubusugin namin kayo ng mga storya, at lalong-lalo ng kasaysayan ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko, no? Kaya mo, may gigreet ulit ako. Sige. Kagaya ng kahapon po, kasi kanina galing ulit ako sa San Rafael Parish, Macabebe. Okay, ang nagbigay ulit ng recollection ng mga graduating classes ng mga elementary schools po na sakop ng San Rafael Parish. Of course, thank you po Among Paul Sahagon for the support sa ministry sa Commission on Catechesis. Among, nagmi-meeting siya kanina ng PPC niya. Pero nakausap ko pa rin yan. Yan. Okay, sige, kahapon, Station. Ano mo muna? Ito. Okay. Text line numbers mo. Baka hindi walang mag-text sa atin. Nakalimutan ko Among. Tinan mo, excited na naman. Excited ka na naman. Okay, Sige. text line numbers po. Smart 091, yan, di ko makita. 0918-353 351. 8282. 0918-351-8282. Yan, Globe po 0917-363-3738. 0917-363-3738. And of course, yung ating email address, kwentuhan.katoliko@gmail.com. Yan, ang Facebook natin, Kwentuhang Katoliko rin. No? At marami daw yung mga nagbibisita, and we thank all our of course visitors sa ating fan page and
pati yung mga Yung mga nagko-comment, amo. Mhm. Oo. Yung mga constructive criticisms, okay lang po, ang ganda. May nag-comment daw yata na mabilis tayo kahapon. Oo nga, parang Yung second part, mabilis daw tayo. Nagpa-fast forward tayo daw. Oo, parang nagmamadali. Kaya nga. Di balit, medyo pag-alan natin ng konti. Pero okay. let's review muna yung ating sige. Sabi ko nga, ilang araw na ngayon na talagang tinututukan natin yung mga sources of faith, no? Ano ba yung pinanggagalingan ng ating pananampalataya bilang Katoliko, no? At number 1 pa lang tayo, yung tradisyon. Oo nga, tradisyon. Natapos tayo sa tradisyon. Oo, at ito nga tradisyon, ano ba yung tradisyon? Naku, yan. Nagumpisa yan sa storya ng ating Panginoon. The Jesus story, di ba? The historical Jesus po. And then after yung story ng ating Panginoon, of course, ito nga kahapon yung apostolic period, no? Alam mo, siyempre, sabi ko nga, succession planning. Kailangan may mag-succeed na sa ating Panginoon, di ba? At ito nga, first-hand witness, Sister Son, no? Mga Yung 12 apostles and nakita 72 disciples. Yeah, nakita nila, narinig nila, kaya authentic. Genuine yung kanilang Kaya nga the true one mark of the true Church of Christ is it is apostolic. Apostolic Church. And of course, yung apostles plus may isa pa. Hindi lang yung 12, no? Although naging 11 tapos 12 na naman. Ay yung the ministry of St. Paul, nabanggit natin kahapon, di ba? So if Peter is the apostle to the Jews, Paul is the apostle to the Gentiles. At ano ba yung mga ginawa ni St. Paul? Naku, basahin nyo na lang ang New Testament, yung mga pastoral letters niya, ang dami dyan, no? He established a lot of early Christian communities, at may mga kasama din siya, no? Sina Barnabas, sina Mark, yan. Sina Marcos, Timothy and Titus. Yan, no? Marami siya at Timothy and Titus. Lahat po ng mga pastoral letters diyan sa New Testament. Basahin niyo na lang kung ano yung mga ginawa ng ni St. Paul, no? From a persecutor ay naging a great preacher of the good news, no? Pero hindi ganoon kadali, no? Just like Peter, talagang umusad yung pananampalataya during the apostolic period. Pero daming mga converts from Jewish converts yan, no? And then yung mga Gentile converts. So yung mga Hudyo, marami ring na-converte. Okay, pagkatapos ng apostolic period, ito nga yung mga church fathers kahapon, no? So they they already began to write yung mga tungkol sa ating pananampalataya. And of course, they encountered a lot of heresies, sabi ko nga sa iyo. Diba? Ito namang simbahan yan, no? Marami yung mga ecumenical councils niya. And then of course, during the kasi ito, yung mga church fathers natin, let's make mention of the persecutions, no, of Christians, di ba? Kaya nga sabi ko, hindi easy dahil persecuted pa rin. Kasi minority pa lang ang Christianismo during that time, no? Let me tell you na talagang ang daming mga Roman emperors, no? Like Nero, Domitian, Trajan, Marcus Aurelius, no? Itong Diocletian, naku. Ito yung mga nagpapatay, nagpa-torture, no? Noon pa ang daming mga natatandaan mo, may mga saints tayong dinidiscuss sa Barkadahan kay Kristo na yung panahon ng persecution, andun na sila at naging santo, no? Sina Decius, yan, ganyan, yan. Marami yung mga namatay dyan, pero the blood of the martyrs, sabi nga, paved the way for the growth of Christianity. Hindi mo parang mapapatay, no? Hindi mo matatapos, no? Kasi gusto nilang tapusin yung Kristyanismo because it has gone to the point na parang threat na, no? At alam natin later on, no, the famous Roman Emperor si Constantine, nabinyag siya. Naku, yun ang turning point ng Catholic faith, no? When Christianity became the religion of the state. Yan, kasi naging Kristiyano ang emperador, no? Alam mo ba yung nanay niya kung sino?
Jose, si Helen. Yan, no? Yan. Yung sa Santa Cruzan. Oo. Reyna Elena. Yan yung pinakahuli yata Oo, sa yung Santa Cruz. hindi ba yung yung nagkaroon ng krusada para hanapin yung tunay na krus. Kaya nga Santa Cruzan. Ngayon yung Santa Cruzan parang beauty pageant. Actually, yan nabasa ko na rin sa newspaper yan na nirereklamo ng iba na ang Santa Cruzan napakagandang part ng history ng simbahan. And yet ngayon parang nagiging beauty pageant talaga. So, ang dami pong mga nangyari dyan, no? Kasi medyo nasa-shortcutan na lang natin sa istorya, no? Kasi nga, hindi tayo matatapos rito, no? Anyway, ito nga ang simbahan, lalong lumago nung the time of, Constantine, naging emperador siya. At ito nga, aside from, of course, Christianity becoming a state religion, ito nga, yung madami mga councils, no? And famous of that council is yung Nicene. Okay. Nicaea, no? The Council of Nicaea. Council of Yung Nicene Creed. Nicene Creed. Okay, bakit may Nicene Creed tayo? Kasi nga yung hindi ba dinadasal na natin yan, no? Di ba? Hindi lang yung Apostles' Creed kasi yan, yung parang shortcut, no? Yung version, no? Shorter version of the creed. Pagka credo, ano ba yung credo, Sister Son? I believe. Yan. Parang kanta yan, ha? I believe. Yung lahat ng pinaniniwalaan natin mga bilang Katoliko, nandyan. Yung mga articles of faith. 12 articles. Yan, no? Nandyan po. Kaya nga, baka kung halimbawa, tanongin kayo mga Katoliko, ano ba ang pinaniniwalaan ninyo? O i-recite nyo na lang yung Apostles' Creed. O kaya mas maganda kung gusto yung talagang, no? Ito'y matanda talaga, yung Nicene Creed. Ngayon, pinamemorize na ngayon yan, ha? Oo nga. Diba? Huwag mong pa-memorize. Hindi ko pa-memorize mo. Huwag mo kong tanongin. Ikaw talaga, ha? Siyempre, pag matanda na, medyo sa memorization. Sige, huwag mong pa-recite sa akin. I forgive you. Yung Apostles' Creed, okay lang. Yan pero po. alam ng lahat yon. Pero yung Nicene Creed, please, huwag mong pa-recite. And the Nicene Creed, Sister Son, yan ang sagot ng simbahan to refute the many heresies, lalong-lalo na yung Arianism during that time. Yun nga, yung di pinaniniwalaan ang Panginoon na consubstantial with the Father. Di ba? Ayun ang Nicene Creed, yung consubstantial with the Father. Na parang inferior ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus, di ba? So, mali yan. At nandyan lahat, no? So, kung gusto nyo pong yung mga artikulo, ano ba pinaniwala natin mga Katoliko, basahin nyo na lang at i-memorize yung Nicene Creed. Nandyan, no? Kasi nga, ito po ang magbibigay. Parang this is the backbone, no? Kasi nga, maraming mga kumakalaban and naninira, maraming nagtuturo ng maling mga doktrina during that time. Parang ngayon, di ba? Kaya nga, alam mo isang isang parang paanyaya din sa ating mga Catholic brethren, no? Pag-aralan natin talaga yun. Kasi we really don't know na yaman pala, no? Kung hindi ko lang pala pinapag-aralan ng aking pananampalataya, no? At kita ngayon yung mga nangyayari noon, nakikita rin natin ngayon nangyayari. Kahit yung sinabi mong persecutions kanina di ba yung mga nangyayari sa Syria, no, sa Iraq. Ngayon, di ba? Hindi ba history repeats itself. Kaya dapat po yan magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. This is the foundation, no, of who we are. Kaya nga dapat alamin natin, no. Hindi tayo pagka tinuturuan tayo ng iba't ibang mga doktrina agad-agad, di ba? Minsan tayo sumasali, no? Although hindi naman masama, pero kailangan get to know your faith first, no? Kailangan 'yon, no? At ito nga ang tradisyon, napakayaman nito, Sister Son. So, yan, no? At of course, yung sabi mo nga, this will go hanggang sa
sa medieval ages, no? Oo. O hindi na natin i-discuss, no? Marami yan eh. Oo. Okay? Ang importante, mapapakita natin sa ating mga tagapakinig, naku, ang isang pinanggagalingan pala ng aking pananampalataya, ang napakatagal na tradisyon ng Catholic faith, di ba? So, ito yung mga Oo. council. Yes, na- marami yan, Sister Son, no? Oo. Pero sa magisterium, yung third sources natin, babalikan natin yan, no? Oo. Okay, ito nga, no? Kung minsan, dito mo ma-appreciate ang Catholic Church, no? Ang Catholic faith. Why? It's more than 2,000 years already. Alam niyo kung hindi totoo yung Catholic faith na to, naku, hindi mag-exist ng 2,000. Oo, kasi pwede nating sabihin, ang Catholic Church, pa lang, anniversary, 100 years, di ba? 200 years, pero tayo, Nobody can refute this, Sister Oo, Son. more than 2,000 naku. years na. Pagka 2,000 years, subok na matibay. Oo, Subok na matatag. Di ba? Kahit na anong alam mo yung lahat ng mga ginagawa ngayon na mga pagtutuligsa, mga anything against the Catholic Church, no? Ito'y history eh. Kung titignan mo ang history, mas matindi pa yung mga ginagawa nilang pagbabatikos. Ito nga yung persecution period eh. Oo. Ang daming namatay dito sa stasyon. Libo-libo, millions, I think, no? Kung isusuma total mo lahat, ha? Yung mga emperador na talagang, kaya kung kukumpara mo ngayon yung the persecution of Christians, this really happened, no, before. The past history will tell us this is a very dark, period, in the history of the church. And yet, ito ang good news, Sister Son, nag-survive tayo. Yan, No? Yan ang Just matatag na. that mere fact na we have survived, those 2,000 years. Ano ba? Iko-questionan mo ba? Totoo ba ang pananampalataya nating mga Katoliko? Ako, kayong maghusga. Hindi naman ako. No? Yan. Okay, at Okay. umpisahan natin ngayon ang pangalawa. Ayan, ang pangalawang sources of our faith. Naku yan, mag-agree lahat sa atin yung mga Christian brothers and sisters natin. Yan, dito natin sila kasama. Okay, sige. Nasabi po namin nung first day natin dito for 4 days ago na apat ang sources of faith ng Catholic Church. So, yung una nga, tradisyon, natapos na namin, although very briefly pa po yun, kung i-discuss. Ngayon po, nasa pangalawa na kami, the Sacred Scripture or Bible. And the most, I think, popular of all. Oo, kasi nga, ito rin ang yung mga ibang religions na talagang aayon sila sa atin dito po. No? Yes. So, at alam mo, Sister Son, again, I think I have made mention of this, no? Na ang Biblia po ay parte rin ng tradisyon. Okay? Oo. It is contained still dito sa long Christian tradition that we have, no? At alam mo, itong Bibliang ito, may oral tradition at written tradition. Siyempre, nag-umpisa sa oral. Wala pa namang computer noon, no? Wala pa namang libro. Oo. Di ba? So, oral tradition talaga, no? Yes, oral muna. Pero ito, yung oral tradition, then written in Hebrew, no? Or in Aramaic, no? Yan, Hebrew, Aramaic. Catechesis, oo. And then, from that language, Greek. Pagkatapos ng Greek, Latin. Pagkatapos ng Latin, Sister Son, naku yan, English. English na. Patapos from Latin, nag-iba-iba na yan. May French, German. Pero of course, ang atin, ang English language, no? Oo. Pagkatapos, pero may nag-translate. localize na. Iyan mo na. Localize Tagalog. na, oo. At naku, Meron ng Ilocano, Kapampangan. Visayas na Bible. Ayan, Kapampangan Bible, meron tayo. No? Kapampangan. Lalo na ngayon yung ginagamit natin ngayon, yung MTBO, May Day B1. Yes. Siguro yan announce na natin, Yun pong MTBO or May Day B1 Bible. Ito po isang malaking proyekto ng
ECBA, ano yan, Episcopal Commission on Bible Apostolate. 50 lang po yun, 50 pesos, kasi po, yung 100 dinonate ng mga tao. Kaya actually, yung pong MTBO Bible na yun, intended for yung mga hindi masyadong kayang bumili ng mahal na Bible. Yun. Yan. Siguro po, bili kayo para maintindihan ninyo ang Talagang, pananampalataya natin. Nagtatalastas pa. Hindi naman business-minded, pero talagang connected sa sa apostolate mo sa religious store, no? Oo. Yan. Kasi nga mo ang Bible at catechesis Oo nga ano naman. yan, hindi pwedeng maghiwalay. Yes, of course, source talaga eh. Oo. Walang pinaguhugutan ng ating pananampalataya kung hindi yung mga salita ng Diyos, no? Of course, again, tradition encompasses all, no? Okay, alam mo, Sister Son, ang akala ng iba, Bible, alam mo yung mga nakikinig niya, Bible? Saan ba sumulat ng Bible na yan? Diba? Saan ka nang galing yan? Ano ba? Alam niyo, may story ang Biblia. Diba? Ako, ang isang image na gusto ko sa Biblia, yung bang, of course, Bible, it comes from the Greek word of biblioteca, no? I think it's not Greek or Latin. Anyway, ang ibig sabihin, library. Oo, the Bible is a library of Is many a book books. of books. Parang ganyan, diba? Oo. So, marami yan, no? Ano ba? 66 yata o 69? Hindi ako nagkakamali. 27 ang alam Hindi ko. mo na. Yung New Testament tamong is 27. Oh, 27. Oo. Yung Old Testament, Yung Old Testament, 72. hindi naman anong 72. Kasi 66 lang eh. Minus 27, Off no? guard na naman ako nito. Oh, hindi bale. Balikan natin yan, Station, no? Hindi, mas marami yung Old Testament, no? Oo nga. So, Old Testament at New Testament, no? Dalawa. Yan, no? Ano yan, parang sabi ko nga parang it's a family album. Ang isang, di ba pagka nagtuturo ako sa faith, ito yung family album, no? Alam mo yung family album? Uy, oo, ano yan mag-uumpisa yan sa parang tradisyon, yung Nandun sina lolo, yung mga lola, okay, lumang mga pictures, ninuno, black and white. mga ninuno. Oh, yung mga pictures black Ay, and ako, white. ang pagka sa mga ano ka namin, no, yung mga old pictures in-scan ko nasa computer ko, no. Minsan ito pala, no, yung mga pinanggalingan natin, yung mga ninuno natin, no. Parang ganyan ang Biblia. Dating kasi yung mga ninuno natin, our forefathers, no. Yan makikita mo yung, of course, the first parents nasa Genesis yan. So, Adam and Eve. Adam and Eve, yan. Parang photo album nga Makikita mo kung yung mga sinaunang tao, saan tayo nanggaling. Ang dami yan, di ba? Si Abraham, si Moses, lahat ng mga propeta. Kaya parang photo album, no? It's a family tree. Parang ganyan, no? And I think, it's really, a story, Oo. Parang ang Biblia talaga ay storya, no? It's a love story. Between God and His people. Yan, parang alam mo yung mga yung nanonood ng mga teleserye, di ba? Yung subaybayan, no? Kaya ilang buwan yan, di ba? Parang Biblia yan. Yan ang Biblia, parang isang teleserye. Na itutuloy yan. Isang kwento ng pag-ibig. Tama. Ang ganda, no? At pagka inumpisahan mong basahin hindi pwedeng hindi mo itutuloy. Yes, so. Oo. And Kasi mabibitin ka pag tumigil ka In any relationship, o kaya love relationship, no, for that matter, that's the context actually, no? Yung story ng Diyos at ang kanyang piniling bayan, di ba? At yan, no, nag-umpisa sila ng maliit, di ba? So, kay Abraham. And anyway, may mga dynamics ang relationships kasi. Sige. Yung bati, galit bati. Oo nga. Pero wag naman yung madalas na galit. Sa mga mag-asawa, automatic yan, di ba? Oo. Kung minsan maganda. Tingnan mo the Once harmonious, in a while, okay lang. tingnan natin the harmonious relationship between God and Adam and Eve. Unahan natin. Nasa paraiso sila. Wow, ang ganda, Sister Sol, di ba? Pero dumating ang
Sino yung dumating? Ayan. Eto nga, yung dalawa tumalikod sa Panginoon dahil Kaya, dumating bago ko ang dumalikod. temptation. Kaya nga, Oo ano nga. yung gumagapang na nakita ni Eva? Ahas, yun nga, Yan, yung yung the mga ahas, tempter. no? Yan. Ano Pagka ba sinabi kang, ikaw ay ahas, ang pangit. napakapangit, no? Oo nga. Parang ikaw ang nagsira ng magandang Oo. relasyon, ng Oo. magandang pagkikipag-ugnayan, di ba? Ng Diyos at ng tao. Basically, that is what sin is all about. Yan ang Yes. kasalanan, di ba? Oo, O, di ba, ano nga, ano sila, balet, bati, no? Oo. Pagkatapos nagalit ang Diyos. Oo. Dahil nga, no? So, nagalit. So, galit. Tapos, nanghingi ng tawad, di ba? Pero na-expel sila. Mm-mm. So, parang ganun. Tapos, yung anak nila, si Cain at Abel, Oo. naku, pinatay nung isa. Oo. Yung kapatid niya, di ba? Mm-mm. Nagalit na naman ang Diyos. Tapos si Lot, no? Alam natin yun, di ba? Oo. So, yun nga kasi Ay, ako. yung palang nakalimutan Yung- natin si Moses. Wow, okay. Di ba? Yung the great flood. Oo. Pagkatapos nung flood, naku yan, bati na naman, covenant. Ganun Nakakatawa, ba yun? di ba? Tapos kay Abraham, ganun din, di ba? Yung si Lot, Galit no? bate, galit bate. Oo. Yung Sodom and Gomorrah, Mm, naku, ganun din. nagalit na naman ang Diyos. Oo. Sabi ni Abraham, yung nagpagtawad-tawad siya, di ba? Kung 50 Lord, Oo. paparusahan mo ba ang syudad? Hindi. Oo, nagtawaran sila. Pwede bang 45? Pwede 40? Hanggang 10 na lang, 5? Wala talaga. Bumaba ng bumaba. Bumaba na bumaba. Pero dito mo makikita talaga ang the merciful God. Yes. Ayan, no? Kaya alam niyo po, parang istorya ng Ng tao, ng relasyon, ng isang relasyon, Sister Son. It's our love story ang Bible. No? God and His people, tayo yan, no? Dahil tayo ang bagong parang balayan. At Balayan ng everything Diyos. naman na mag-aaway sila madalas ang taong may kasalanan kasi is turning syempre away naman. from God kapag nagkakasala. Tingnan mo naman Of course, hindi ang Diyos ang may kasalanan, Diba? hindi palagi ang tao. yung storya ni Joseph. Oo. Naku, nakakaawa. Yung mismong kapatid niya, yung mga kapatid niya. Oo. Tapos pinatawad, no? Tapos nung iba na yung si Pharaoh, di ba? Inabuso na yung mga Israelita. Si Moses na naman to the rescue. Hindi tumitigil ang Diyos, no? Hindi nagsasawa Oo, talaga. na magpatawad, na Magpatawad, mag-forgive, oo. ay forgive, yung Yeah. mercy niya, yung compassion niya, hindi siya nagsasawa. Sige, liligtas ko kayo. Oo. Moses, Exodus. Nagpunta sa disyerto. Tapos hindi lang nakita si Moses, gumawa na ng mga idolo nila. Ganyan ang tao, no? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kaya kung namimili po kayo ng love story sa mga telenovela, ang number 1 po ninyong piliing love story, of course, ay ang Bible. Yeah. Okay. Okay, pagpatuloy Para natin na yan, Sister Songon. lumagpas Of tayo course, sa mag-break muna oras. tayo, no? At sa ating mga texters, baka gusto nyong, i-text yung inyong love story with the Lord. Oo. With the Lord, Sister. Okay. Babasahin po natin mamaya at sa ating pagbabalik, no? For the meantime, ay magpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito. Lagi na lamang nag-iisip sa bukas at ang kaniyang hatid. Bawat oras ay nangangamba, ang tao'y laging alala. Kung ikaw ay nagbabasa ng dyaryo o kaya ay nakikinig ng radyo, ay magugulat ka sa maririnig mo, di malayong atakihin sa puso. Pahirap ng pahirap ang mundo, ang lahat ng tao'y tulirong-tuliro, ngunit wag naman sanang limutin, lumuhod, bumikit at manalangin. Masdan ang mga ibong nagliliparan, palaya't walang alinlangan. Gayon din ang mga bulaklak at halaman, masaya't
walang kalungkutan. Alam kong ikaw at ako ay may sariling lugar sa mundo. Iba't iba man ang ating suliranin, isa lamang ang dapat gawin. Pahirap ng pahirap ang mundo, ang lahat ng tao'y tulirong-tuliro. Ngunit wag naman sanang limutin, lumuhod, pumikit at manalangin. Pahirap ng pahirap ang mundo, ang lahat ng tao'y tulirong-tuliro. Ngunit wag naman sanang limutin, lumuhod, pumikit at manalangin. Kaibigan ko, isip-isipin mo, anhin ang yaman nitong mundo. Kung ito'y hindi kailangan, doon sa kalangitan. Pahirap ng pahirap ang mundo, ang lahat ng tao'y tulirong-tuliro. Ngunit wag naman sanang limutin, lumuhod, pumikit at manalangin. Ngunit wag naman sanang limutin, lumuhod, pumikit at manalangin. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko, ang ating pananghaliang programa ng Commission on Catechesis. And of course, kanina po'y naumpisahan na natin ang pangalawang pinanggagalingan ng ating Catholic faith, no? Ang ating the sources of our faith, no? Yan po ang Biblia. At nasabi nga natin parang teleserye, no? It's the story, a love story between God and His people, no? Parang yan, story ng isang pamilya, no? Parang family tree, photo album, lahat ng mga karaktere nandyan, no? And just like any other relationship, kung minsan po ay hindi perfecto, no? Yan, may mga drama talaga ang buhay. Drama talaga. May mga may kontrabida, may nakakaiyak, may betrayal, lahat nandyan na. Diba? Ganyan din ang nangyari sa buhay. Sa storya pala, no? Ng Diyos. Pero, alam mo, just like any faithful lover, sabi nga, the Lord does not give up, no? Hindi nagsasawa dahil kahit na papatawad. Mga taksil ang kanyang mga pinili, no? Mga mahihina. This is the mystery, no? Behind God's love, di ba? Okay, may mga text yata tayo. Yan. From 5772, magandang tanghali po, Ma'am Son and Father Pep. Ask ko lang po, bakit wala sa ibang Bible ang root? Thank you po, root po ito. Ayan. Sa bakit gusto mong nasa Biblia ka, Ruth? Hindi, sa sa Hebrew Bible nandiyan siya, no? Okay. Jewish canon, no? Yung canon, ayan, yung mga measurements yan, yung mga canonical books. Later on, we call them canonical. Yung mga inspired, pagka canonical book ka, no? In the Christian canon, nandiyan yan, no? Istorya nung babae ito, itong si, yung central figure dyan, si Ruth. Ano siya, Moabites, no? Hindi siya talagang, pero nakapag-asawa ng Hudyo. Ito ba among tong si Ruth kasama ng mga maraming babae na parang disciples ni Jesus na sumusunod sa kanya? Kasama ba siya? Oo, pero ito'y sa Old Testament. Old Testament sa Old siya. Testament ito. Okay. Alam mo yung kantang wherever you go, I shall go.
Ah. That's the Song of Ruth. Oh, ay, Oo, napakaganda. yung Ruth na yan. Talaga? Oo, niya, mahal na mahal niya yung Israelite mother-in-law niya. Yung biyenan, Sister Son. Yung Vienna. Nung namatay yung asawa ni Ruth, siyempre, saan ba, babalik si Ruth sa pinanggalingan niya? So, sabi niya sa kanyang mother-in-law, yan, wherever you go, I will go. Oh, And where you ay, stay, I will stay. napakaganda ng kwento. Tapos, your people will be my people, and your God, my God. Naku, ah. And where you will die, I will die. And where there, I will buried. And that means, tinanggap ni Ruth yung pananampalataya ng mga Hudyo. Kahit na hindi siya talagang one of them, no? Nagkaganda, di ba? Kaya nga yung kantang Wherever You Go. Akala ko alam mo yung The Song of Ruth. Parang na-recall ko na ngayon kasi ang tagal ko nang pinag-aralan yan eh. Anyway, alam mo, sa isang beses, pakanta mo kay Ruth. Dapat alam ni Ruth yan eh. Sige. Diba? Wherever Kaya, Ruthie, you go, I will go. Oo, maghanda ka pag nakita tayo, dapat alam mo yung kanta mo. The Song of Ruth. Pero napakagandang lesson yun, Among. Napakaganda. Sa iba, no? Na yung mahalin mo she yung was able to biyenan embrace. mo. Yung biyenan niya. Oo. Pero she was able to embrace no, yung Diyos ng mga Israelita. Okay. Ganda, no? Your God will be my God. Wow. So, Ganda yan, nung, sana na-satisfy ka dun sa Sige. answer ni Among. No? Marami pa yan, Ruth. Sige. Okay, meron pa. Naku, mukhang mahirap na naman ang tanong, Among. The Hebrew Bible contains 24 books divided into 3 parts, Torah, Nevi'im, and Ketuvim. Please explain po. Ayan. Yan, Ano no? yan? Itong 3 parts ng Hebrew Bible, no? Torah, Nevi'im, and Ketuvim. Yan. Ang Torah. Yan, may division kasi yan. Ako. parang Baka, ano ba ito? division. Course ng, Bible course ba yung ating program dito? Oo nga. Talaga, si Ruth ba yan? Si Ruth na naman yan. Ikaw, Ruta, pinahihirapan mo kami. Oo, may tama yan, no? Yung the Jewish canons, no? Ano yan, divided into divisions. Yan, yung Pentateuch. Alam mo yan? diba? Yung kahapon nga. The they writings. are also called And the Book prophets. of Laws, Torah, Pentateuch. Sa tatlong... Tatlo yan, And oo. the first 5 books pala of the Bible. Yan, yung Ketuvim naman yung writings, Sister Son. No? Ito yung mga writings. Oo, alam natin yan, yung mga Song of Songs, mga Ecclesiastes. Yung mga prophets, no? Iba naman yung prophets. Iba naman yun. Isaiah, Jeremiah, no? So, ganun ang division, no? Iba talaga yung, yung Jewish canon sa Christian canon, although we follow the Jewish canon, no? Okay. Anyway, siguro, let's proceed, ha? Mayroon pa? Mayroon pa text? Alam. Okay. Alam mo, ito nga, ang pinag-usapan natin ng Biblia, di ba? So, source of faith, no? Number 1, itong parating tinatanong nila. Kung minsan, sabi nung isang sekta, yan, kung wala sa Biblia, yan nga, no? Diba? Okay. Oo. Bakit nyo pinaniniwalaan ang wala Well, sa Biblia? yung mga ganyan, no? Akala nila, they always regard it as the Bible. Pero kung minsan, what we get is really the version of the Bible. A version of the Bible. Maraming version ng Biblia. Ayo. Diba? Kaya, don't ever think na you have the Bible. It's what you have is a version of the Bible. Of the Bible. Kasi nga, iba-iba, no? Ayan, Christian Community Bible, may Meron RSV. Good News Good Bible. News, no? Tapos King James meron, di ba? Yung King James natama Sa Protestant Bible. it's a version again. Version. So, puro Another version yan, no? Marami yan, no? And we do not claim that we have the best version, no? Although, sa Catholics, may mga accredited versions tayo, no? So, makikita mo naman yan, pag nagbasa ka ng Biblia, makikita mo ganda. Ano bang version ito? Catholic version. Yan. O Protestant version. Siguro ang ituro na natin kapag bumibili sila ng Bible sa bookstore. Yan, oo. Para ma-distinguish Yes. nila kung alin yung Catholic. Okay. Buksan po ninyo banda dun sa harap. Pag may nakita po kayong nihil obstat
Catholic po Yan, yun. oo. Pag may nakita rin po kayong imprimatur, tapos pagkatapos ng imprimatur, may makikita kayong pangalan ng isang bishop, ayan po, Catholic po. Yung question ito, Katoliko ako, Father. Tapos pwede ko bang gamitin yung, kasi wala akong Catholic version, no? Pwede ko bang gamitin yung sa Protestante? O ano? May nagtanong na sa'yo ng gano'n. Baka may magtatanong na, Oo. can I still use a Sige, version of the sagot Bible, doon. no? Coming from the Protestants. Di ba kung minsan yung mga Protestante, binibigyan tayo ng libreng, ano? Oo. Ako nga, nakakuha yung ako ng maliliit na Bible. Lately lang, nakakuha ako ng isang Biblia, no? Ang ganda. Well, if it is for your personal consumption, so I would say pagka nagre-reflect ka, using the Word of God, di ba? Pwede, no? Pero pagka medyo may Bible study na, yung may pinapag-aralan, maganda yung Catholic version na. Pero kung personal consumption lang, like for example, you're meditating on a particular passage, tapos nandiyon yung Biblia, ginamit mo yung Protestant version, okay lang yun. Personally, I don't think na mali yun, no? Pero pagka gusto mong medyo in-depth, kasi may mga Bible study, di ba? Oo, yun. Yan yung translation kung malalim minsan, na, no? Diyan nagkakaiba yung interpretation, no? Oo, kasi kung minsan, ang pag-interpretation ng ibang sekta is literal Diba? Parang ganyan, di ba? Oo, kagaya nung ang pinakamalaking nakikita natin difference yan, yung isang story sa mga Gospels na who is my brother, who is my mother, sabi ni Jesus, no? O, tapos, nung nando ng nanay at mga kapatid niya, no? Yeah. Ang interpretation ng mga ibang sekta, May ibang kapatid si Jesus na talagang nanganak si Mary after him. Yan. Adelphos ang Oo, yun, which is I think ibang-iba that's the sa Greek atin. term, Kasi no? literal ang translation nila. Yung interpretation actually. Interpretation Yung nila. interpretation. Anyway, yung paggamit po ng Biblia, kung hindi naman sa inyo lang at saka sa meditation o kaya you use it in prayer, it's okay that you can use other versions, no? Pero pag in-depth, yan, mga Bible study, maganda yung Catholic version. Diba? Mas maigi yan. Okay. Ang Biblia, Sister Son, kung babasahin mo, these are, sabi nga, words of men. Mga salita ng tao yan. Okay. Pero, salita ng tao, pero salita ng Diyos. Yan. Yan, no? Divinely inspired yung mga Yes, taong gumawa. Ganun ba yun? Oo. Parang, it's the Holy Spirit. Oo. No? Habang ginagawa nila. Kasi, alam mo, yung, may narinig na akong dyan, yung parang logic kung ano pala, mga salita ng tao yan, yung Biblia, ang tao nagkakamali. Yan, di ba? So, kung salita ng tao yan, ang tao nagkakamali, edi, nagkakamali din ang Biblia. Yan ang... siguro. Yung mga pilosopo, Yun ang ganyan, di ba? Yung mga pilosopo mo, ganun ang sasabihin. So, kung the Bible consists of words of men, okay, and, men, they do, they err, sabi nga, nagkakamali. And therefore, di ba, yung mga, mga logic, mga logical presumptions yan, assumptions. Anyway, qualify natin yan. Words of God written in words of men. In words of men. Yan. Who were divinely inspired. Kaya nga, yan, di ba yung subject matter natin dyan sa Alfie? Faith and revelation. God revealing Himself. Tapos may nagsusulat. Yung nagsusulat na yon, yun nga, Holy Spirit, no? Kaya ang lahat ng mga authors ng mga librong sa Bible, they were divinely inspired, no? When they were writing itong mga books na to, nandyan ang Banal na Espiritu. Parang siya ang tumutulak doon sa ballpen. Wala namang ballpen noon. Ano ba yun? Parang ganon, no? The force behind, sabi ka, the inspiration behind, no, the writings of the Bible, no.
ano yan, sa Holy Spirit, no? That's why, kung galing sa Diyos yan, at ang Holy Spirit ang Oo. pinaniniwalaan natin, kaya divinely inspired, no? Hindi pwedeng, magkamali. Di ba? Kaya natatawag natin talagang the Word of God. Yes, because God cannot, no? Of course, hindi siya pwedeng magkamali, no? Kaya to err is human. To forgive is divine. Ayan. Parang ganyan, no? Ang ganda, no? Oo. Anyway, ganun po ang paniniwala natin sa Biblia, no? Kaya, we get God revealing Himself to us through the Bible, no? Kaya nga po, bakit source of faith? Dahil dyan, nasusulat, no, ang mga salita ng Diyos. At ano ba yung salita ng Diyos? Kung hindi, yan dyan natin malalaman ang kanyang kalooban. Diba? So, inspired, and then, alam natin na ito po'y talagang, isinalin sa maraming mga lengguwahe, no? Kaya nga, what we get right now, wag niyong isipin na itong Bibliang ito, parang ganon-ganon na lang na nahulog sa langit. Yan ang Bible ninyo. Ay, hindi po. Kaya nga, kung pag-aralan natin ang tradisyon, makikita natin yan, naku, it took, several centuries, actually, bago talagang, nagkaroon tayo ng hanggang ngayon, yung present natin, at least, na-translate na sa Kapampangan, di ba? 70 generations. Yes, bago oo. na yun. At alam niyo po, ang Biblia talaga, it's the book of life, as they say. No? Kaya nga po, hindi ba pagka binibigyan tayo ng guide, yung scriptural guide ba yun? Oo, yung the whole year. The whole year, di ba? Tapos, ako ang hinahanap ko doon, yung when, for example, disappointed. Diba? Oo, nasa Bible When, yun. Kung ano yung nararamdaman mo. maghanap ka, lahat po na pagka yung nararanasan ninyo, you get inspiration from the Bible. Lalong-lalo na yan, yung wisdom, light, yung liwanag ng isip natin. Hindi ba kung minsan sa son, karanasan natin yan na dumidilim yung paningin natin, dumidilim yung puso natin. Kung minsan, di mo alam kung ano yung direction ng buhay mo. Kung minsan, nawawalan ka ng gana, nawawalan ka ng pag-asa. Lahat po tayo, dinaanan natin lahat ata, yung mga hindi ka nais na mga kalagayan, sitwasyon sa ating buhay. Pero pagka ganyan yung ating nadarama, sinong lalapitan? Ang Panginoon. Yun. At maahanapin mo sa At Bible. yan, kung gusto mong magsalita sa iyo ang Diyos, pagka ikaw ay malungkot, pag ikaw ay frustrated, disappointed, discouraged, pag ikaw ay kung minsan ay parang you and me against the world. Ganyan. Oo, may mga against all odds. Oo, makikita mo sa yung bandang Yes. unahan ng Bible, depressed, disappointed, etc. Pero among meron din yung happiness. Ako one time, magaan ang pakiramdam ko, I am happy. Sabi ko, ano kayang maganda kong basahin sa Bible? Tapos bigla akong naalala yung The Magnificat. Yun, ganda. Diba? Kasi yung The Magnificat talagang happy si Mama Mary nung kinanta niya yon because nalaman niyang she will be the mother of God. So, hindi lang po yung mga negative na emotions ninyo, yung mga nararamdaman nyo, kahit po happiness, kahit fulfillment, makikita nyo sa Bible. Oo. When you feel fulfilled, yan. When you feel happy, andyan, madami kayong Lahat ng mababasa. sitwasyon at kalagayan Oo, sa lahat buhay, ng- sabihin mo na. Oo. No? Diyan tayo huhugot ng Positive, negative, oo. Diyan tayo huhugot ng inspirasyon, 'di ba? Lahat ng lahat lahat ata ng kailangan natin, no? Lalong-lalo na yung tibay, tatag ng loob. Yan, ang Biblia, Sister Son. Oo. At yung mga characters, pwede nating gawing modelo. Yan, At kaya nga alam sa mo, buhay natin. ang tawag natin sa Biblia, yan, good news. Yan. May mabuting balita ba na hindi maganda? Siyempre maganda. Oo, sabi ko nga, kung minsan negative yung story, pero you can turn it into positive. Yes. Hindi pwedeng wala kang makikita doon na may mga possibilities, may
may positive kang makikita. Yes. Okay, napakabilis ng oras, Sister Son, no? Pero sana sa maikli at bukas siguro ipapollow up natin yan. Oo, Kasi ang dami pang pwedeng pag-usapan sa Biblia, oo, di ba? madami. At kung minsan nga, yung mga tao na kung minsan ang dami nilang tanong. Oo. Tanong mo kay Father, tanong mo sa ang sagot po kung Question minsan and nandyan answer. nandyan lang sa harapan nyo, yung Biblia nyo. No? Kaya basahin nyo Oo. yung Bible natin, no? Okay. Okay, let's end our episode with a beautiful prayer. Eternal Father, we humbly offer Thee our poor presence and that of the whole of humanity, from the beginning to the end of the world, at all the masses that ever have or ever will be prayed. We offer Thee all the pains, sufferings, prayers, sacrifices, joys, and relaxations of our lives in union with those our Lord Jesus here on earth. May the most precious blood of Christ, all His blood, wounds, and agonies save us through the sorrowful and immaculate heart of Mary. Amen. Okay. These are Okay, traditional Catholic prayers. No? Ang gaganda, di ba? When you go back to tradition and Yes. you read all these formula prayers, pero they're part of Catholic tradition. No? Gaganda ng mga panalangin na yan. Okay, may ano ka ba? Announcement? Tapos na. Next week, ano ba? Ulitin ko po, all TPC presidents and execom ng Council of the Laity at mga pari po. Yun pong ano natin, Year of the Poor launching po, Monday. Yan. Okay. Parang paalala sa kanila. Okay, paalam And ka na. then, of Gutom course, na ako. Ay, gutom ka. Sa'yo. Okay, ito po, Sister Son Kayanan. Maraming salamat po. Bye-bye po. Good afternoon po sa inyong lahat. At naway napagyamanan namin kayo sa ating discussion ngayon, no? Tungkol po dito sa salita ng Diyos, ang Biblia. Naway na daman niyo po ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay bilang mga Katoliko, no? Let's always read the Bible and not only read it, but let us pray, understand, reflect, and meditate, no? The contents of the Bible. At hayaan po natin magsalita ang Diyos, no? At para malaman natin, lalong-lalo na ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo ng magandang tanghali. Good afternoon po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Liwanag ng Diyos.